Walang choice, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Yo, yo, yo! Welcome back sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast! Ang tatlong bonji. Aliw ka Ang holidays ngayon, pare. Anong pinagkabala mo nung Christmas? Kayo ba? Anong ginawa nyo? Ilan to? Binalik sa akin. Hindi ako pare, galing akong Davao pare, doon kami nag-Christmas ng family ko. Kasi yung pamilya ko nga, halos karamihan doon na mga OFW. So, pag umuwi sila dito, gusto nila, talaga may gagawin, ganyan. So, Siyempre! no. Kasi sayang minsan lang sila umuwi. So, yun, naisipan nila, gusto nilang pumunta ng Davao at the same time, may kamag-anak din kami doon. So, ayun, pumunta kami doon pare. And nag-enjoy ako, bro. Maganda yung Davao, pre. Nagulat ako, Hindi, not to be politically ganyan-ganyan shit, Wala akong kinikilingan na kung anong shit, DDS ka! DDS, Pero real talk, bro. Hindi na siya mukhang probinsya, pre. Talagang city, pre. City na siya. I mean, maganda. Tsaka totoo, bro, kasi hindi naman sa pagiging DDS, no? Sabi nila, pinagmamalaki nila na safe sa Davao, safe. Utangin na, pre. Totoo, bro. Real talk. Bakit? Hindi ko mabilang yung beses na merong nakita akong pulis. Meron silang checkpoint, merong pulis na randomly naglalakad. Kumbaga yung police visibility pare, totoo pala. So, Dito sa atin? hindi, kulang eh. Ultimo dun bro, kahit night market, kasi nag-night market kami nun. Food trip kami ng family. Tara, night market tayo. Utangin na, may pabalik-balik na pulis pre. Tapos yung entrance ng food market, hindi yung nag-organize ng night market, kundi police ang entrance. DDS! Diba? DDS Totoo, supporter! Real talk, parang sabi ko, kasi ako naman, skeptical ako sa mga ganyang shit. Yung safe. Pare-pareho lang tayo ng nasa Pilipinas. Bakit dito hindi namin maramdaman yan? As in, ibang level talaga yung ramdam sa ibang city na punta mo dito. Siya talaga angat. Hindi naman sa nagulat lang ako kasi nga, na-base nga sa nakikita ko sa social media, pag Davao, probinsya, ganyan. Hindi, pagpunta ko doon, tangin na parang pumunta rin ako ng Alabang. Ganun na siya. Modern, puro mall din. May mga museum na rin, ganun shit. Tapos yun nga, police visibility, pare, may police, bro. Bring him home! Natawa rin ako doon, bro. Ang dami doon. Talagang siguro yung buong Davao is talagang DDS talaga. Siyempre, kababayan nila yun eh. Di ba? Nakalagay doon talaga, bring him home talaga. Ang dami doon. Isa din sa pinakamalaking city yan sa Dalawigan. Sa Mindanao, ang Davao, di ba? Malaki, no? Sa dami nilang populasyon, di ba? Tsaka nakakatuwa. Yun nga, nagulat din ako kasi hindi ko ina-expect ngayon na gano'n. Speaking of Davao, pare, may bibigay ako sa inyo, bro. Ito galing Davao to, bro. Galing Davao. Baka screenshot yan, ha? Hindi. Ayan, no? Ito, bro, handcrafted beer with dark chocolate notes. So, beer to, pare, galing Davao. Ini-import nila to, pre, ha? Ayan, yung binigay ko sa inyo yan. Beer yan, pare. Yan, beer. Kakao, pre. Kakao flavor yan. Yan, masarap Solid. yan. Ano to? Malagos? Malagos yan. Isa Malagos pala, shoutout sa mga taga Malagos. Ano pala nila yun, bro? Yung Malagos sa Davao. Doon nagtatanim ng kakao. So, yung mga chocolates, pare, doon talaga, pare, galing sa Davao. So, yan. pang-import talaga to? Import, pare, ito. Ito, binili ko rin to sa kanila. Tableya, pare, pang ano. Kami na mo yung koko eh. Wait, ano siya? Handcrafted beer tapos may dark chocolate na lasa? Beer siya, pare. Chocolate beer? Yan, Saka ito, tableya rin yan. Pasalubong ko sa mga tropa natin. Solid. Oo. Tablea de Davao. Yan, sarap yan, bro. Yan. Kaya, solid. May museum din sila doon, bro. Sa Davao, punta ako doon, may museum ng chocolate kung paano nila ginagawa yung mga ganyan. So, natuwa lang ako. Kung i-rate mo 1 to 10 yung pagka-DDS mo, ilan? Hindi ako DDS, pare. Alam nila yan. Wala akong kumbaga, lahat ng sinasabi ko is based lang din sa akin. Walang bias. Walang bias. Paano kung binoto ko dati si Duterte, DDS ba ako nun? Actually. Talaga? Kasi parang bumoto ka eh. So it means, nagbigay ka ng... Kung supporter ka. Supporter. Yun naman ang tawag natin eh. Di ba pag DDS, supporter ka. Supporter. Ay, hindi.
Ang DDS pala is diehard Duterte supporter. So alisin natin yung diehard. Hindi tayo diehard. Kasi Duterte voter ka na lang. Parang ganun. Duterte voter. Hindi, actually, kasi maingay lang yung mga hater ng DDS eh. Pero kahit naman na ang mga Duterte, accepted nila na DDS. Kumbaga maayos sana ang meaning ng DDS dati. pinang-insult na lang kasi. Ngayon nagiging ano na siya, parang insult ng dating pag DDS. Kasi parang bobo ka daw, ganun. So, kaya ako, Oo dahil nga, no? bumoto ko, sige, magiging honest ako. Binoto ko si Duterte dati. Pero hindi na ako involved dito sa mga kaguluhan na to. Basta bumoto ako, tapos balik na ako sa trabaho. So, So hindi ka nga diehard. Hindi. Yun yung meaning ng diehard. Kasi kahit naman sino pwede maging diehard ko pag wala ka nang nakikitang mali sa ginawa ng isang tao. Yun ang diehard. Bias ka na. Oo. Pero ang problema kasi lahat naman sila dyan, mapa Duterte, Leni, lahat naman kayo diehard eh. Di ba? Bisaya ba yung, nakarinig ka ng Bisaya? Bisaya dun, pare. Para. Bisaya. Unsay ngalan mo? So isa daw, General ng Soy Army. Kabalo ka Bisaya dong? General ng Soy Army, no? Hindi nagbabago yan. Hari pa rin ng hip-hop scene. Yeah. At kasama ko ngayon ang mga DDS supporters. DDS! Bring him home! Hindi, Kiko Pangilinan na ako ngayon. Kiko, ano? Kasi nga, di ba? Lupit mo sa agrikultura. No? Shoutout pa rin sa'yo, Kiko. Hindi to bayad, wala atong gano'n, Oo, walang pero bayad, pinusuporta ko siya. Okay siya ngayon, eh. Give credit where it's due, pare. Rational na tao, di ba? Wala tayong kahit... Masama. Oo. Kahit Lenny ka, DDS ka, pag may nagawan tama, why Tama, not? oo. Joshon Point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class, sold out tayo ngayon. Pero mamaya, magre-restock tayo ulit. Sa TikTok shop tayo pare. Right? Check it out. 8 assets sa lahat ng social media platform. Pwede lang sa Instagram. Ano to? Maligayang bagong taon. Tama Yes. So, speaking of maligayang bagong taon pare, may speaking of holidays bro, binigyan ko kayo ng regalo. Alam niyo ba bro, merong nagregalo ng screenshot pare. No? Mainit na Parang usapin alam ko to, yan, pare. DDS! DDS! Di ba? Mainit na usapin ngayon, bro. Ang pagregalo ni, pangalanan na natin. Kalat naman eh. Di ba? Oo, hindi naman siya sikreto eh. No, kalat na kalat yung, ewan ko, napanood niyo yun for sure. Si Vince, nagregalo ng screenshot kay Lian, pare. Kala ko, Vince ng parokya ni Edgar eh. Sino yun? Sino si Vince nun? Pare? Yung ano niya. Oh. Yung backup singer? Oo. Ay, maputi. Oh, sige na, tumuli ka na doon yun. So yun viral na viral ngayon. Alam naman ng mga Pilipino yun. Agree ka ba sa ginawa ni Vince, pare? Well, pare, speaking of, in terms of being masculine, di ba? Tayo, pag masculine ka, as much as possible, iwasan mo yung attention sa'yo. Gawin mo na lang, huwag ka nang dumada. Kumbaga ganun eh, in short, ganun ang masculinity. Do it. Huwag ka nang umiyak. Kaya yung ginawa niya na pag siwalat nung nang ginawa sa kanya nung babae, hindi ako agree doon, bro. Kasi, di ba, tangin na parang, kabaklaan, gawaing hindi lalaki, kumbaga. Kasi sabi nga natin, pag may maling ginagawa sa yung lalaki, iwasan mo na lang. Diba? Move on, break up. Hindi ako agree doon in terms of being masculine. But, no? Kaya ako naiinis dito sa issue na to, pare. Kaya ako naiinis dito sa issue na to dahil sobrang obvious yung double standards na nakikita natin ngayon. Diba? Nung lalaki, si Vince ang gumawa, no? Nung nilabas ni Vince yung ginawa niyang babae na to, ginamit lang siya financially, sa transportation, pagkain, ginamit lang siya. Inang ginawa kang grab, no? Diba? Puta pare. Diba? Nung isiniwalat niya yung ginawa na to, puta, pwede palang kasuhan yun. Ngayon lang nailabas na pwede palang kasuhan yung maglabas ka ng personal issue na pwedeng makasira ng isang tao. Actually, noon ko pa alam yun, pre. Diba? Yung ganung bagay. Kahit sabihin mong mapoprotektahan ka lang naman yan pagkakasal ka eh. I think medyo may laban-laban ka. No. Pero, pwede pa rin siya talaga magsampa ng kaso kasi napahiya mo siya. Tapos na cyberbullying siya ng tao. Oh. So even though kahit yung pinanggalingan mo kasi nasaktan ka, parang hindi pa rin siya
rason para manakit ka rin pabalik eh. Parang ganun gusto sabihin ng batas. Oo. And noon ko pa alam yun. Nga lang, nashock lang ako ng bahagya doon sa part na ang daming attorney nagngangaw ng ganito yung batas, ganyan yung batas. Although alam ko naman na yun pa. Kasi Na hindi regardless di ba? Yeah, na hindi nila ginawa noon nung panahon na yung mga lalaki yung na-expose. Although hindi ko pinapaboran yun Ganon, yun, kagaya na lang yung sino ba yung influencer na yun? Sila Meiko, di ba? Yung boyfriend niya. Wala namang gumanong attorney kay Wala. Di ba? Wala. Ang dami kay Lian, nagkaroon pa ng group, tangina 7,000 sila doon. Parang Lian Women Empowerment Supporters. Inang yun. Tangina nyo, ano sinusupport nyo sa kanya? Tignan mo. Tangina. Doon mo makikita pare, yung nakita ko yun gagawa ko pa lang ng content, hindi ko pa nagagawa. Merong totoo. Facebook page ngayon. Okay na, ang pangalan is Women Empowerment or Lian, Justice for Lian. Women Empowerment. Ganon, Facebook page. Biruin mo, dito mo ngayon makikita pare na yung modern feminism, modern women empowerment is bullshit. It's all about removing the accountability. Kahit anong maling gawin ng babae ngayon, ililigtas ka ng modern feminism. Yan ang ngayon ang alisin ng accountability sa kababaihan ngayon Kaya kanina yung sasabihin ko sa inyo about war, pasok na siya dito. Yeah, Kaya ngayon, kukunin ko na yung posisyon. Agree ako sa ginawa ni Vince. Agree ako. Yeah. Tapos, kasi, we are at war. Yung ganyang kabobohan na ginagawa ng mga women empowerment na yan. Ano yan isang elemento yan ng war na rin Kumbaga, tinan mo, tinatanggalan ng accountability yung mga babae. Hindi lang isa, tinatanggal. Yan ang konsepto sa war, pare. Walang fair. Basta ipupush namin kung ano yung agenda namin. Walang fair, walang tama't mali. Kasi kailangan mong ipanalo yung war mo. So itong mga to, hindi siguro nila alam na nagpa-participate sila sa isang mas malaki pang war. Kaya sila gumaganyan. Ngayon, So, para sa'yo, valid, kalaruin ko lang, valid yung ginawa ni Vince na response. Oo. Pero ang ano dyan, hindi pa kasi tapos yung storya. Hindi kasi ako si Vince Pero kung ako, halimbawa, si Vince, gagawin ko yan, tapos madidemanda ako, so, syempre, ako ang haharap doon, di ba? Kami nakitawa lang kami, nakigatas lang kami. Oo. So, sa ganong concept, kaya, mga bata, make sure na humingi kayo ng second opinion sa mga nakakatanda sa inyo na maayos yung utak Kasi hindi to basta-basta magigets ng mga bata Na ako gagawin ko 'yun. Para sa kahabaan ng kasi yung laban na to mahaba pa to Alam ba yung Katapusan to, pre? yan nga, walang katapusan. So hindi natin ganung kabilis huhusgahan agad kung ano tong nangyayari. Actually, kung ika-character ko si Vince, hindi ko rin siya magagamit na candidate para magsulong ng men empowerment. Hindi. Dapat nga na nangyari sa kanya yun Oo. Labas na siya. Pero magti-thank you pa rin ako. Kasi nasa gera nga Anything na papabor para sa inilalaban natin, sa isinusulong natin, sige, ayos yan. Pero at the same time, kung ano responsibilidad niya, bahala ka dyan. Yun lang. Yun lang, Pero yun na nga, pag nasa gera ka kasi, hindi talaga fair. Hindi fair, pero lalabang ka pa rin, gagawin mo yung best mo para, yun nga, para maipanalo mo yung laban mo. Kasama na nga rin dito yung, basta ako, ayoko mag-impluwensya sa bata ng mali kasi hindi pa nila kakayanin yun. Tsaka baka magkaroon ng chaos dito sa Pilipinas pag ganun. What do you mean? Kasi ako, lumalaban talaga ako na gagawa ko ng mali para umabante. Kasi sa estado ng mundo natin ngayon, hindi ka mananalo ng patas sa laban. May naalala ako. Medyo lalayo tayo pero may babalik nyo pa rin to. Merong isang influencer sa TikTok na nag-comment siya about dun sa stand nyo tungkol sa sugal. Sa stand nyo tungkol sa sugal. Wait, bago mo tuloy, ano ba stand mo muna sa sugal? Sa sugal? Kung ako rin, gagawin ko rin yun. Mag-promote? Gagawin ko yun, mag-promote ng sugal. Ganon din. If the price is right. If the price is right, oo. Kasi,
Ito nga sabi ko para dun sa mga tao na magpapaka-righteous, mag-virtue signal na ganun. Ako masasabi ko sa kanila, lalo na nakilala ko sila by character ng mga content nila, hindi ako naniniwala sa'yo. Yung itsura mong yan, tinan mo to o sige, ayoko, mahirap mag-ano ng tao talaga eh. Kung isa kang tao na naghihirap ka talaga, tapos one day, nagkaroon ka ng break sa internet. Nangyayari, totoo to nagbibigay ako ng totoong halimbawa, totoong example. Nangyayari yun, di ba, mahirap ka lang, tapos sumikat ka sa internet, tapos hindi malabong ma-offeran ka ng sugal na malaki ang i-offer sa'yo. Sige, sino ang mga tao magagalit dyan na, putang ina mo, ang greedy mo, bakit mo tinanggap yung offer ng sugal? O tanga ka ba? Nakita mo kung gaano kahirap ang buhay yan? Ikaw ba magpapakain dyan? Yun na nga eh. Di ba? Nasabi rin namin yan dun sa mga past podcast namin kung bakit willing ako. Ako rin willing ako if the price is right. Di ba? Meron akong gustong pakainin eh. Ikaw ba, yung nagja-judge sa akin, kaya mo bang bayaran yung utang ko? Kaya mo bang magbili ng pagkain sa rep ko? Di ba? Tsaka pre nga, Tama. Saka, ikumpara mo nga yung mga nagsasalita, yung itsura nun. Oo. Yung nagsasabi na ako, hindi ko tatanggapin yan. Bata, hindi mo kasi alam hindi mo alam yung bigger picture Bigger picture, exactly. Kasi nandun lang sila sa pag-promote. Yun yung ayaw nila. Promote. Pero why does this man willing to promote? Bakit ba may ganon? Bakit ba may ganitong klaseng business? Di ba? Kasi nga, may pera, may kailangan kang bayaran, may kailangan kang pakainin. Ito ang in-offer sa akin. Bakit kailangan kong sundin yung kung anong mali sa'yo? Kung ikaw nga mismo, hindi mo kayang pakainin eh. Tsaka, sige, ikaw muna. Mabalik ko lang dun sa sa sinasabi mo kanina about kila Vince saka kay Agree ka doon na ginawa ni Vince yung bagay na maglabas ng screenshot, di ba? Oo, agree ako dun. Nagets ko siya nung sinabi mong gano'n na parang, kasi pinupush nga na itong mga babae, gender equality, di ba? So, gawain nyo yan, so gawin lang sa inyo, di pabalik. Parang, patas, parang wala akong nakitang, na masuputan na, But, siguro, ang usapang long term naman, na damage nun, parang dun papasok yung double standard eh. Pag lalaki ka kasi parang dineclare mong naiputang ka, parang tanginan, ang tagal ng damage yan eh. Alam mo yun? Especially kung content creator ka. Sa babae, you know what I mean? Sa babae parang, naiputan ako ng asawa kong lalaki. So fucking what? Titira talaga yung lalaki yan eh. Parang gano'n lang. Shame ng mga bakla, babae. Pero tayo mga lalaki, tumira si Joshua, ngayon, lalaki yan. Pero mahal ka niyan. Diba? Hindi ko sinabing tama siya, hindi ayos, wag married ka. Pero, we understand. Pero, kapag yung lalaki naglabas ng screenshot and then dineclare niya sa buong Pilipinas na ako'y naiputan, parang may damage talaga siya na, sa reputasyon mo being nasa Being lalaki, yeah. So ako, agree ako na isampal mo sa kanya yung gender equality. I understand your position. But, kung ako yung nasa shoes ni Vince, since alam ko nga na may mas long-term damage to sa reputasyon ko being lalaki, hindi ko na sasabihin. Hindi ko siya ipopost. Hindi ko siya sa internet. Parang ako pa kasi mas lugi. Kaya nakakatanggap ako simpatsya ng tao. So, fucking what? Pero alam mo sa sa experience ko lang ng mga kaso-kaso, sa alam ko lang, hindi naman ako mismo, tingin ko naman kahit ma-demand, hindi matutuloy yan. Hindi siya siseryosoy ng court. Pwede ka naman magsampa ng kaso, but the issue itself, hindi siya. Ano yung intention? Bakit kahit sinampaan yan? Kasi nga may mali kang ginawa, na-hurt mo yung feelings. Agree. Set aside natin yung court, set aside natin yung kaso. Ang tinutukoy ko long-term damage din sa reputasyon mo, being lalaki, kasi iniputang kay. Hindi naman siya iniput, siya ang kabit, di ba? Siya ang kabit. Alam eh. Hindi niya rin So, alam. tingin niya, siya yung primary. So, technically, yung sinasawsawan din na ibang lalaki, unaware, siniwalat mo sa buong Pilipinas, parang kami na naiputang. Technically, naiputan din siya. Pero ako sa akin, kaya parang okay lang. Kasi buwan pa lang sila eh. Hindi naman ako convinced. Sa totoo lang, hindi ako convinced na mahal ni Vince yung babae na yun. Tignan mo to. Sa tingin mo ba, teka lang, tanong ko lang Di ba naging topic mo yung CCA tsaka PR? Mamaya, topic natin mamaya. Mamaya ba yun? Sige, bitaw mo. Pero
CCA, sino ba dito? Meron ba dun sa dalawang yun? Ang CCA, OPR? Sabi nila pares daw sila, dati CCA din lalaki nag-quit, pero hearsay pa lang eh. Pero yung babae, legit na CCA yata. Kasi hindi niya ma-explain yung work niya. Pag yung babae, sabi na, Hindi ba explain yung work? Alam na. Oo, parang dami ko nakadate na gano'n. Nabubulol! Ang haba ng kwentuhan namin, di ba? Tuloy-tuloy, yung flow, di siya nabubulol. Tinanong ko na yung trabaho. Sales clerk ako, ganyan. Gago tatawa ako, may explain. Pa-elaborate mo? Hindi Yun na niya yun. Yun na yun. Hindi niya ma-explain. So yun nga, hindi ako convinced na mahal ni Vince yung babae. Kaya, Do you think so? Oo, kaya hindi ko siya nakikitang talo. Ang magpapatalo lang kay Vince, kung pagkatapos itong pangyayari nito, papatunayan niya na tatanga-tanga talaga siya, dun siya mabantot. Paano yun? Pag after, Ano sinasabi mo? Paano yun? pag tatanga-tanga, pinakita niya na tatanga-tanga talaga siya, dun na yun. Yun na yung, Hindi, I mean, anong ibig mo sabihin doon? kasi di ba gumawa na siya parang binubuo niya na yung brand niya pagkatapos nito, di ba? Oo. Nag-branding sa gano'n. Di ba? Wake up naman YouTube channel. Style lang Oh, mga well. babae naglabas ang Oh, again, isa yun sa mga sinisilip sa kanya. Pwede yun, ha? Di ba? Sinisilip sa kanya yun. Gusto maging content creator. Tangina, ito na naman, papasok tayo sa double standards. Ang daming mayamang babaeng content creator ngayon ang sumikat dahil sa pag-expose sa mga exes nila. Di ba? Totoo lang, yung iba nga naglabas pa ng bembangan eh. Hindi Para pa. tumagos eh. Speaking of libel, di ba? Kaya nga nagagalit ako, pre, kung bakit yung libel na to, lumabas lang na si Vince, nung ginawa ni Vince, yung lalaki na ang gumawa nung expose na to, saka lumabas yung mga attorney na, libelous yan. Okay? No? Pak, ito, gayahin ko. Tangina mo, nasan yung energy na yan, no? Nasan yung energy na yan na merong babae na in-expose na may tulo yung ex niya? Wow! Libelous yun, ha? Parang mas matindi pa nga Mas yun. matindi pa yun. Di ba? Sinabi mong may tulo yan, eh. Tangina, pwedeng makasira sa karir niya yun, eh. Artist As yun, eh. Sila, mga random na tao lang naman. Sino ba yung mga yan? Content creator lang, eh. Parang upload lang for a hobby. Sasabihin mo, libelous, bakit? Ano ba nawala sa'yo? Samantalang yung isa, yung sumikat na sinabing may tulo, sikat na singer yung sinabihan niyang may tulo, pre. Mas libelous yun, mas maraming perang nawala doon. Tignan nyo nga, nung sinabi na may tulo yun, na-zero yung karir niya for a long time, ah. Oo, buti ka mo nakagawa siya ng good music. Oh. Niya. Paano Nasan hindi? yung, di ba? Exactly. Nasan yung energy na yan na may libelous yun, ah. Doon ako nababad trip. Di ba? Nandito tayo ngayon sa society na to na pag lalaki na nagbalik ng energy na pinagagawa muna ng babae, parang may backlash. Pero sila ang nagpasikat nun. May women empowerment group na nga. Kaya nga, di ba? Tanginong yan. Parang gagoy. Doon ako naiinis, eh. Tapos yung mga PM pa doon, pinapost niya na ito, public kasi yung group, di ba? Sabi ng mga kananay niya, yung mga ka-sister niya doon, kaya mo yan, Lia, nandito lang kami sa Bak ng putya. We understand kung bakit mo nagawa yung ganung bagay. We understand, ah. Biruin mo, take note of that. We understand. Go, girl. Knowing na may boyfriend yon, no, na may boyfriend yon, hindi si Vince ang official boyfriend. Iniiputan niya dalawang lalaki. We understand. Actually. Kinang-inan to mga bahog bilat na to, eh. No? Kaya gusto kong i-promote ngayon kasi meron silang tinatawag sa atin na small dick energy. Okay, I understand. Okay, may mga ganun talaga, small dick energy. Pero gusto ko rin i-promote natin pa yung bahog bilat energy. Don DeMarco. Ang inang yan, bahog bilat mga energy. Putang inang yan. Inis ako sa inyo, eh. One week of Davao. Bagbilat. Small dick energy, puta, sungal-ngal ko to sa bunganga niyo, eh. Sige mo ako small dick o sinubo mo naman na. Di ba? Actually, yung shame na, small dick energy. Pang shame lang talaga nila yun eh, pero hindi nila minimin yun. Hindi talaga. Pero nga, sinubo na nga nila, eh. Wala na rin. Anong small dick? Paano mo na energy ni small dick yung putang inang lalaki? Yung mga lalaki na may beta male din, di ba? Na ganyan, putang. Hindi mo malalaman yung size niya eh, di ba? Yung mga babaeng to, puta. Ako na, mabalik ko lang to kay Vince, no? Yun nga, naiintindihan ko, pero in long term, parang mas nakakahiya pa yun sa part mo. Yeah. Yun nga. Pero gets ko ba't niya ginawa. Gusto niya makatagos eh. Parang content creation. Tsaka at the same time din, bro, sana,
alam ko, may pagkasupot yung ginawa niya pag-expose na yon. But sana ito yung nasa mindset niya is para mapakita sa social media na kasi lalo na sa society natin, bro, ang pag sinabi mong cheater, lalaki kagad. Di ba? Pagka may ito pa lang pag may breakup yung celebrity, ano kagad ang nasa isip ng tao, ang chismis. May third party yung lalaki. Ganun kagad. Kaya siguro nilabas niya rin to is para mapakita na putang ina, mga ulupong din tong mga babae na to. Wala sa gender ang cheating. Lalaki at babae kayang mag-cheat. Yeah. We can argue pa nga na babae mas magaling mag-cheat eh. Di ba? Actually. Tignan mo yung mga bahog bilat na content creator na babae. May mga post sila, pinupost nila yung issue ni Lian, sasabihin nila, isang babae na huli, kulang kasi sa seminar. Halika girl, turuan kita mag-seminar tayo. Paano hindi mahuli? Diba? Ganun sila. So, kumbaga, open sila. Pero mo kung lalaki magsabi nun na, pre, kulang ka sa diskarte, mag-cheat eh. Anong backlash ang matatanggap ng lalaki na content creator na yun? Pero itong mga babae na to, confident sila, openly na, magaling sila mag-cheat. Sinasabi na sa social media. But my question is, sige sabihin mo muna. Go. Kasi tatanong ako ng konti. Sige, ano lang naman to singit lang na kung sinabi nyo, di ba, yung mga bobong mahihirap, walang karapatang bumoto. Ako yun. Oo nga. Ang mga babae talaga, wala talaga yung karapatang bumoto. Yan, Oh, shit. Lagi na-reels ko yan. Oh, shit. Mga babae. wala kayong karapatang... Nakita mo yung ganyang kabubuhan na yan? Oh. Naiintindihan kita. Baka ang ibig nun sabihin, naiintindihan kita na talagang bahog bilat ka talaga na gusto mo na talagang Mind you, naiintindihan daw nila yung ginawa ni Lian na nag-cheat sa dalawang lalaki ng sabay. Naiintindihan daw nila yung kapokpokan na ganun. Puta, ba't hindi na lang kayo magpa-double penetration para tapos na kaysa yung ganyan na ginagago nyo pa yung isa. Diba? Naintindihan nyo pala, bakit ayaw ninyo pagka nagyaya yung mga partners ninyo? May order na akong babae, threesome tayo, bakit ayaw ninyo? Di ba? Naintindihan nyo pala yung ganun na dinadalawa ni Lian yung tangin, hindi, joke lang yun naman yun. Pero, di ba? Nakakainis eh. Mga babae, wag na kayong bumoto! Ang ina. Diyan, dumaga. Kaya sabihin nga, nakalimutan. It asset misogynist. Tangina, hindi. Ngayon ko na naiintindihan kung ano yung nangyari sa history na ang mga babae hindi dapat bumoto. Bakit? Dahil nga dyan sa ganyan, puta, may women empowerment pa kayo, bitches. Diba? Women empowerment. Supporting something na ganun eh. Doon ako questionable. Bakit? Anong support doon? Anong you understand that? Di ba sabi nila sa comment eh, we understand you, we stand for you, Lian. Anong stand doon? Imagine mo tayo mga lalaki nag-stand dun sa sa mga lalaki. Sige. Sino yung sikat na nang rape? Nang rape? Oo, na trending siguro sa social media na Etong kamakailan? Oo. Hindi ko alam kung sino. Basta yung first na lethal injection, nabalita yun eh. Na nang rape siya ng bata. Sabi ko, hindi. Yun lang naman. Gusto lang namin i-point out. For example, sabihin ko, ako na lang, Joshua Point, I support him, I understand him. Diba? Ano sa tingin mo mangyayari sa akin, Brad? Wala nang tatanggap na trabaho sa akin. Kahit nga Pare. sabihin mo, kamay lang na nanghipo sa trend, ganyan, nakulong. Mag-stand ka doon, wala, tapos ka na. Yun. Ganun lang. Naalala ko yung pinag-usapan natin last time yung sa bus. Sige no. Pasko naman ngayon eh. Stand ka doon. Oo. Bakit mo pinapakita yung titi mo, di ba? Oo. Utang ina. Ito, tinan mo. Itong channel na to, malinaw na ebidensya kung sino ang nasa tama sa gera na to. Tinan mo yung pangalan natin anti-support. Yung support, hindi naman yun sa babae sa lalaki. So, ibig sabihin, pag support yung lalaki, hindi natin supportado yan. Di ba? Yun. Wala. X yan. Pero kayo, puta, Yung sapot na version nila, parang stand pa sila. nagpakapokpok na, meron pa kayong movement. What the fuck? Kaya, wag daw kayong bumoto. Wag, mga babae. DDS! DDS! Bring him home. Di ba, bro? Deklaruhin ko lang wala kami standpoint sa politika as of now. Kiko Pangilinan lang. Yung kay Kiko kasi okay yung pinasa niyang batas doon sa mga magsasaka. Dagdagan ng ng budget, pera. Sana lang makarating talaga. Sana ma-allocate ng maayos.
Tangina, wag chani-chaniin na naman ng mga kung sino-sinong tao dyan. Yeah, Sana talaga. Kasi, agriculture, yeah. diragdagan ng budget. Di yung Sana sa- talaga. Hmm. Makarating sa magsasaka. Kalabaw pa rin tayo, traktora na sa ibang bansa. Nakita mo? Oo. Pandilig nga nila pre, airplane na eh. Oo, Yung ano, nag-drone na yung, sila. yung, Tangina, Pilipino kalabaw pa rin, tol. Sobrang huling-huli na. Tapos yung panggiling natin ng palay, maliliit na ano pa rin. yung manual. Oo, doon sa kanila, pabrika na. Tsaka dapat nga, 'di ba, dahil yung mga ganong advancement sa gamit ng ibang bansa. Umaabante sila, uma-advance yung mga gamit. So sa Pilipinas, hindi nga nagkakaroon ng advancement yung mga gamit nila pangsaka. Yung sweldo hindi rin tumataas. So putasan talaga napupunta yung pera. 'Di ba? Oo. Hindi na nga sila binigyan ng budget para mas dumali yung trabaho nila, 'di ba? Tapos yung sweldo nila, ano rin, Maliit, kaya nga, nag-CCA na lang yung ibang mga tao. Speaking of CCA, no? Malaki pera din talaga dun. So, yun. Maraming ang customer kasing big time doon, pre. Maraming Lahat may kita. may big time talaga doon. Pero yung speaking of kasi nga para mabigyan din natin sila ng information yung mga nanonood sa atin. Pag sinabi mo kasing libel, pare, as long as regardless to gender or anong issue, basta sa tingin mo may kumalat or sinisiraan ka ng isang tao, libelous yun. Yeah. Right? Para for your information lang, libelous yun. Kunyari, nasira yung pinagkakitaan mo dahil dun sa issue, nasira yung mental health mo dahil dun sa issue, tanggal ka sa trabaho, libelous yun. Okay? Kasi kakapanood ko lang dun kay Attorney Neil Abayon. Shoutout Uy, shoutout. kay Attorney Neil Abayon. So, in-explain niya doon na hindi naman na kumakampi daw siya sa cheater, but, in law, the law of the land is pag may libelous talaga yung ganun. So, yung ginawa ni Vince is libelous talaga siya. pero hindi naman nakakasira sa trabaho ni Lian yun. Parang na-promote pa nga eh. Na-promote, di ba topic natin yan? Oo, Don't do na-promote more, pa. go, money! Pag na-promote yung kapokpokan ng babae, mas lumalaki pa yung market nila, di ba? Doon pinakapasok yung salitang good or bad publicity, still publicity. Oo. Sa kanila talaga pinakapasok yung par. Mm. Sa mga ganong klase. Kaya nga kaya mukhang hindi naman galit si Lian. Kasi baka naman talaga, alam niya na, So parang oy. na-promote pa ngayon na Na-promote. open siya sa ganung klaseng shit. Oo, Diba? So sa mag-take mga customer na hindi gustong magseryoso sa relationship, pwede nyo siyang i-avail. Win-win. Mag-thank you na lang kayo sa isa't isa, di ba? Tangin na naman kasi pag CCA, dapat alam nyo na yan eh. Isa rin yan sa ayoko sa ni Vince. Ang hina mo naman, Vince. Ang tanda mo na eh. Yeah. Alam mo na dapat yan. Medad ka na ng ganyan eh. Assume ko 30 plus na rin si Vince. So tapos ka na sa mga shit na. Dapat, alam mo, pre. diba? Never ka na dapat nabibiktima ng ganun. So ngayon, pag-usapan natin, paano mo ba sabihin natin na tanga si Vince nga kasi nga pumatol siya ganun. Kasi pero marami na talagang babae ngayon na magti-take advantage lalo na pag may pera ka. Diba? So gusto natin kausapin yung mga nanonood ngayon. Paano mo ngayon mapo-point out na pumapasok ka na pala sa ganung klase ng sitwasyon? Yan nga, gusto ko itanong sana kanina eh. Oo. Yun nga. Ano yung mga dapat mong gawin at kung ikaw na kay pwesto ni Vince, ano yung pinaka-the best gawin na lang? Ito na lang muna. Kung ikaw yung nasa pwesto ni Vince, ano yung pinaka-the best gawin doon sa sitwasyon na yun? Nahuli mo yung babae na may boyfriend? Just pinipirahan ka lang. Oo, ikaw. Ikaw muna, John. Ako, sige. Ito, hindi ito masyadong tanggap, no? Pero ito, Kailan ba tayo tinanggap ng masatang ina? oo nga pala. So, ito, as long as nabibenga ko siya, okay? Nabibenga ko siya. Pwede ko siyang, I'm speaking, kunyari single ako kasi may, alam nyo na pare, Okay. may wife na ako. Kung single ako, na nabibenga Hindi ko nga si Vince eh. Oo. Nabibenga ko si girl. Pag kailangan ko ng kasama sa vacation, ayoko mag-isa, tawagan ko si girl, dadali ko siya sa Thailand, mabibenga ko siya doon, tapos parang kung ano-anong shit na magagawa namin. Kahit gamitin niya ako, panghatid, wala. As long as na nakukuha ko yung gusto ko sa kanya, wala akong pakialam doon. Ginagamit kanya pang clear ng throat. Oo. Oo. Ginagamit ko rin siya for pang-clear din ng balls ko. Agree ako dyan. Pang change oil. Okay na yun. Wala sa akin yun. Kung malaman ko man yun, okay.
Doon ka lang. Ngayon ko bakit nagalit si Vince na nalaman niya ginagamit mo lang ako pang grab and food trip. Sinabi rin naman dyan sa isang part ng video na nagbembangan sila. May nangyari sa atin, gumagano siya, di ba? Pero ang mali kasi ni Vince doon, baka nag-i-invest na siya ng feelings. Kaya nga, medyo disagree ako doon na baka hindi niya mahal. Kasi kung hindi mo mahal yun, well, may Hindi mo ipopost yun. Hindi mo Kasi ipopost yun, hindi ka nasaktan. Saka mawalan ka ng isa sa roster. Parang nakip mo lang siya dyan. Hindi na ano pa rin ako, hindi niya mahal yun. Pero talagang disappointed talaga siya. And at the same time, nakuha niya na yung kultura ng social media. Tingin ko mid-20s lang si Vince. Oh, Vince, kung nanonood ka, comment mo kung sino tama sa amin. Tingin ko mid-20s si Dapat Vince. guess ka na lang kung gusto mo. Diba? Sabihin mo welcome. dito. Hey! Para sa malaman ng madla kung ano ba talaga yung tumatakbo sa utak mo ng mga panahon na piniprint mo yung conversation. Kasi may chance ka pa magbago, ang dami mong ginawa di ba? Pinaprint mo, binalot pa. Doon putang ina, dami mong chance para matras. Kaya ako tingin ko, the whole time na nangyayari yan, ang nakikita ko talaga, ang nasa utak niya ay magagamit niya to his advantage sa social media yung pangyayari. Ako yun ang feeling ko na Yun, pang reels. So, nagmi-make sense na siya. Kung gusto niyang pasukin to social media, mag-guest ka rito pare, di ba? Dalhin si Vince dito. Shoutout sa Vince. Welcome ka pare. Message mo kami sa Facebook, no? Punta ka rito. Kahit sino sa amin, chat mo, tara. Pag-usapan natin kung ano tumatakbo sa isip mo noon and then malaman din namin, maintindihan namin yung posisyon mo. Kasi ngayon, nag-a-assume lang kami sa mga puzzle ng piece na nakikita namin and based on our experience. Kaya, yun ang nagiging point of view namin. Mas magiging malinaw, sasabihin mo yung sarili mong rason, di ba? Baka meron ka pa sa likod, wala mo namin yung intentions. Na gusto mo para maging social media content creator, or ginawa mo lang talaga yun by emotions kasi nasaktan ka. Hindi naman namin i-invalidate yun eh. Pwede naman yun talaga mangyari. And kasama naman talaga yun sa buhay, diba? Na nakakapag-desisyon tayo minsan ng mali. Yeah, Even kahit sabihin natin super matured ka na, may time na may reason ka ba't mo nagawa ang mga bagay-bagay. Diba? Yeah. Tapos, yun, ituloy ko lang pre yung solution ko na isa. Go. Again, isa na naman tong evidence, no? Isa tong evidence na to, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw na kailangan pa rin ng society ang red pill. Okay? Red pill will not die. Kasi dahil may mga babaeng ganitong magti-take advantage sa inyo. Lalo-lalo na pag may resources ka, mas kailangan mo nga ng red pill, pre. Maraming ganyan mga lalaki, mayaman ako, kaya ko nang piliin yung gusto kong babae, gusto nila to, maghahabol na sila sa akin. Sabi nila, I will not chase, I will attract, ganyan. Bro, mas kailangan mo ng red pill, bro. Kaya yung mga content creator na magsasabi na red pill is dead. Bro, ito pa lang na nangyari na to, hindi. Tsaka masingit ko na mabilis kasi yung mga Kailangan, no? yung isang botchog na sabi niya, hindi daw science yung red pill. Oh, hindi nga science eh. Tapos yung isa naman na, sabi, red pill is dead. Kasi parang tinitignan nila to na ang ibig natin sabihin, may iinumin ka talagang tableta. Figure of speech yon. Kasi hindi naman pwedeng, halimbawa, ito, nag-uusap kami, magko-construct kami ng statement, magko-construct kami ng phrase. Ginamit yung red pill na figure of speech para madaling mapunto na ang ibig sabihin ay merong realidad. Alam man, bawat sentence sasabihin natin na ang realidad kasi na maraming sinungaling na tao at mga babae, ganito ang nature niyan. Pinaiksi siya, kaya ginagamit na yung red pill para sa convenience ng usapan, kaya ginagamit yung salitang red pill. Ba't di na tayo magpaliwanag? Pero kasi ito mga tao, dahil hindi talaga nila naiintindihan, titirahin nila na science. Sino ba nagsabing science yun? Kahit yung mga content creator na sinasabi mo na nang-hate ngayon sa red pill, aware sila na yung mga pinaggagawa nila, red pill din eh. Kahit anong paikot-ikot nila na red pill guys, mga walang tangina, yung ginagawa mo, pasok yan dun sa red pill, hindi mo lang nilagyan ng terminologies. Pero sangay yan dun. Yung sinasabi nila, diba? Yung pati movement nila. Red pill din yun eh. Ayaw lang nila i-declare. But still, kasi toxic daw eh. Nagpadala sila dun sa, actually, red pill sila, but the pussy type of red pill.
Kasi dahil sinabi na ng feminism na toxic yung red pill, toxic yung masculinity. Ngayon nagpa-apekto sila. Oo nga no, toxic. E di nag-iba lang sila ng konti ng opinion pero ganun pa rin. May pagka-cowardly lang ng konti. Ganda nun ah. Ganun lang yun, pre. Sus. In-adjust nila kasi mawawalan sila ng pussy. Walan sila ng pussy, or takot sila sa backlash ng babae. Kaya Oo. Eh, dumating yung anti-support, sinasagasaan lahat. Parang si Juggernaut, no? Parang, Juggernaut! Tangina, basag-basag eh. Ako, idol yun. Paborito kong karakter yun. Oo. Wala lang, may iba lang. So kayo pare, next, ano sa tingin ninyo Ito, meron pa siya kung nandun kayo sa ganong klase ng sitwasyon? Hindi, Ano sa okay na ako dun na ako sa ganun situation. Kasi, teka lang, mamaya na yan, ibalik niyo yung Go, tanong go, yan. go, Pero go. may gusto ko ikwento eh. Kasi, yung mismong demeanor, yan, yung mismong Time machine. demeanor ni, yung mismong demeanor ni Lian, nakita ko na yun. Yung tono ng boses, yung energy na yun, nakita ko na yun. Chokoyomi Genjutsu na ginamit niya. Nakita ko na yun. Hindi, sige bro, ituloy mo yan. Kaya, actually, nung sabi ko na, tang ina. Ito yun eh. Oo. Iba lang pangalan mo eh. Saka itsura mo, ikaw yun eh. Yan, Ang same traumas kayo, no? Go. Tuloy mo yan bro, magandang angulo yan. Gusto ko yan. Wala, iisang uri talaga sila. Iisang uri sila. So, sige, sumingit ka muna. Sisingit lang ako ng konti. Ito naman, sisingit din. Wait lang bro, wait lang. Kasi magiging delikado to sasabihin ko. Pero ito bro, kasi Bitawan mo! Kaya nag-agree ako ng ganito sobra. Kasi bro ito para ma-pinpoint nyo lang yung red flag sa isang babae. bro. Pangalanan mo. Para ma-pinpoint nila yung isang red flag sa babae. Matuturahan mo ba yun? Pangalanan mo, Diyos. Para ma-pinpoint ninyo pare, isa sa mga red flag na cheater yung babae bro. Or loko-loka na. Ito kasi lagi ko napapansin pre. Malalim yung boses ng konti. Paano yun? Katulad nun ni Inilian, parang iisa sila ng boses pre pag medyo malalim na boses na babae. Gago Sa dali paano? mo. Yun. Mga ganun siya talo. Sa paano? Chat na lang kita mamaya. Yan yung gumaganyan. Putang Kasi, ina, walang remorse, no? kasi ang normal na babae, di ba, feminine nga, di ba? Hindi ganun. Kakumaskulado na siya, par. Maskula. Tsaka, Tawaran nyo? makikita mo na yung energy na yun, gumaganon siya. Oo, tapos yung ulo niya nakaganon. Oo. Ang na maskulado na siya, par. Tang- Sanay niya siyang gawin yun. Hindi na bago sa kanya yun eh. Kaya nga eh. So alam mo na pala, sorry. Ganun siya, tol, tangina. Ay, di sorry. Tanginang sorry yan, tapos nakatinga lang, ganun, di nakabaw. Tapos pre, kasi bata pa ako nun eh. May experience na rin ako na so, nagka-problema na yung relationship namin. Ngayon, yung dati niyang kaibigan na babae, galit na galit sa kanya. So, nung naano na kami, nung natapos kami nitong babae na to na mamaya ko na sabihin yung trabaho. CCA! PR! GRO! Ano ba trabaho ni dati? Sabihin na natin ni pangalan? Lian na lang ulit. Ano ba trabaho ni Lian dati? Sales work! Di ba siya? Parang Sa Salesforce ako. Sales clerk. balita ko parang tamboy siya ng Starbucks, ganun. Tapos sabi nung kaibigan niya, Gago! Di mo ba alam? GRO dati yun! So, sa beer house talaga nagtatrabaho yung babae. Isipin mo, hindi ko yun nalaman. 1 year and 5 months ata kami nun. Hindi ko nalaman yun. Gago 1 year? 1 year, 5 Hindi mo months. na-aurahan. Ilan taon man ito? Hindi ko na kasi pinansin yun eh. Hindi ko na Ilan pinansin taon yun. na ito? Estimate. Ilan taon ba ako nun? 25 siguro ako nun. 25. Tapos ang ito kasi yun. O sige, balik tayo dun sa pagkakamali ko. But importante rin ma-pinpoint eh. At ganun din yun. Siya rin yung klase ng babae na ganon. Tangina. Ang nangyari sa akin, nung nakita ko yung ganun kasi, imbis na ma-red flaggan ako, ang sabi ko, uy, bago. Yun ang nag-ano sa akin, uy, bago. Or baka malaki suso kasi gumunon eh. Putang. Hindi nga. Di ba huli ka? Tangi. Si puwet tayo eh. Hindi naman. Pero hindi, ang sabi ko, uy, bago. Ayos to ah. So, yun yung nagpaano sa akin na ituloy. Tapos hindi ko na pinapasin. Kasi Parang tingin mo challenge to ah. Parang gano'n. ganon. Parang ang tumakbo sa utak ko nakatangahan na,
makakapasok na ako sa isang matured relationship. Yun ang inisip ko nung time na yun. Pero, eto nga, coming from me, naranasan ko na yun. Naku, hindi. Hindi. Kung masaya ako ngayon, na kung magkarelasyon ako sa babae, ako na lang yung matured, sige. Wag lang ganyan, na kukontrahin ka sa maraming bagay. Kasi nga, ganito eh. Sama, no? Oo, kasi ngayon, tanggap ko na bilang lalaki, ako ang haharap sa lahat. Ako ang gagawa ng mga bagay-bagay. Ako ang responsable. Obligasyon ko yan. So, bakit pa ako maghahanap ng babaeng strong? Bakit pa ako maghahanap, di ba? Bakit ako... Siya nag-make sense. Oo, hindi ko na kailangan ng ganun. Pero dati nga, dahil bago sa akin yun, kung tutusin nga dati, blessed na nga ako ng mga babaeng simple lang eh. Ganon lang. Pero parang hindi ko na-appreciate. Tas pasukan ngayon ako ng babaeng ganun. Ngayon mo siya na-appreciate. Ngayon, oo. Ngayon talaga. Ngayon, Gets kita. Kaya ngayon, alam ko na talaga na yun ang gusto ko. Yun ang kailangan ko sa buhay ko. I think parang hindi kompleto yung ano mo eh. Sige. Yung experience sa relationship kapag puro mababait lang yung dumaan sa'yo. Ganyan din ako dati. Mahinhin naman yung mga babae ngayon. Pero ako yung makulit. Oo. Tapos na-experience ko yung wow na babae ngayon na tangina ginigilingan ka pero baliw. Na parang okay to Siya pa yung pipiliin mo that time eh. Kasi wala ka pang na-experience sa crazy at sa matino eh. Matino pa lang naranasan mo eh. So, nangyari din sa akin yung ganun. Kaya tingnan mo, ako sa totoo lang, wala eh. Kasi yung setup ng family ko iba eh. Yung mga ganong sitwasyon, wala namang iba magtuturo sa akin nun dapat kundi tatay ko lang eh, di ba? Tatay ko, kung sinong matanda sa amin. Pero hindi, mas sa tatay talaga dapat nung gagaling yun. Di rin niya mabibigay ng sagad sa'yo kahit malupit tatay mo. Nahiya rin eh. Nahiya. Hindi. Kahit, nahiya isa yan. Or kahit sabihin niya sa'yo actual, pag nasa senaryo ka na, magkakamali ka talaga. Sa bagay. Yung experience talaga magpuprove sa'yo na hindi dapat ganyan gawin mo. So kung kakambyuhin, sa bagay, Diba? hindi kasi ang problema, sige, sabihin ko na lang siguro na talagang napili ako ng Diyos. Kasi nakaalis ako. Gagi ang sama nung lagay nun. Bakit ba? Ano bang masama? Ang mga pinakamabigat na ano ko dun, death threat. Kasi basta may lalaki siya baka Yung pangyarihan. spooky niya yung galit sa'yo. Galit? Sa papatay. Oo. Hindi ko nga rin maintindihan. Alam mo, inaano ko nung time na yon, sabi ko, tangina, bakit ako kakalabanin nito sa laki niyang ano? Kaya makikisupot din yun eh. Hindi kasi yung pera niya, putang ina, kinakain mo yun. Hindi niya Yun. matanggap. Isa yun. Kaya galit na galit siya. Hindi niya matanggap na nangyari yun. Pero Saka naiputan siya, tapos ang laking ego niya, di ba? Exactly. Yung mga malalaking tao na yan kasi, puta may malaking ego yan, akala nyo, humble yung mga yan. Putang Hindi, ina, pre. mama ko nga ego niya, konting ego, tapik mo lang Tapik, dyan, papatay ang mga yan. Tingnan mo pa to. Kaya tuloy mas maganda pa na naggano na lang si Vince eh. Di ba? Naggano na lang siya, in-expose na lang niya sa social media. Why? Paano na lang kunyari yung si Vince, ang katayuan niya, yung sponky nung ex mo. Pinapatay yung first boyfriend na walang kaalam-alam. Di ba? Kasi ginamit mo ako eh. Pinang-service mo ako, pinampera mo, di ba? So, isa yun sa mga magandang tignan ng first boyfriend. Buti na lang, medyo susupot-supot si Vince. Hindi yung putang inang ibang klase ng kasuputan na agresibo. Puta. Alam mo lang nagpapahamak talaga sa lalaki? Babae lang talaga. Oo, pre. Babae, pera. Kasi yung kaibigan, hindi ko siya masama eh. Kasi ipapahamak ka lang naman ng kaibigan kapag may involved na babae at pera. Pera ulit. Doon lang talaga yun sa dalawa eh. No? Pansin nyo, sumisira sa buhay, putang ina, babae. Nagde-delay sa'yo, babae. Yeah. Mamamahiya sa'yo, babae. Sisira ang reputasyon mo, babae. Pera. Sa dalawa eh, no? Ang dami ng evidence, pare. Hindi na kailangan yun eh. Kaya yung mga, may nagko-comment na, puro babae ganyan pinag-usapan nyo. Kasi malaking factor nga yung babae sa buhay mo pag nagkamali ka ng pinili mo. Pwedeng madrift yung buhay mo sa maling shit na nangyayari, diba? O sa pangyayari, diba? So, malaking factor din ng babae talaga. Part sila eh. Part sila ng buhay natin. Kaya yung mga babae, yun din, gusto ko rin point out yung mga babae, mga nagko-comment na puro babae lang yung content ninyo. Well, kaya nga kami magaling sa babae. Kayo, puro kayo pa-boss babe yung mga content ninyo. Dapat pag-usapan nyo rin kung paano mag-attract ng lalaki para gumanda rin yung mga relationship ninyo. Puro kayo pa-boss babe. Tangin na, pagdating naman sa relationship,
naluloko kayo, tapos magagalit kayo, di ba? Tanga rin eh. Dapat gumawa kayo ng anti-pokpok podcast eh. Oo, Ha? ano? Sino Ganda ba, yan, ano? Gumawa na nga kayo anti-pokpok podcast. Ang ina pag lumipad do, tapos dumami ng pera budget, kuha ako ng 3 babae din. Oh, Diba? Vice versa. Oy, kayo, magsasalita kayo ng 3 influencer, tapos anti-pokpok podcast. Tama, Okay magandang, na yun, ha? maganda yung pre. Tapos Maganda for yun. demurity yung gusto nilang iparating. Gusto yung mga class na babae, no? Oo, panis talaga sila sa beauty, no? No. Ay, na maganda yun. So yun mga pare, no? Kayo ba, anong komento ninyo dun sa nangyari, pare? Agree ba kayo? Yan. Anong perspective ninyo, bro? Comment down below niyo yan. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Anti-Support Podcast. Babalik kami. Happy New Year! Kaya pala, last na to, bago ko patayin yung camera. No? Go. Sa mga nagko-comment, patuloy lang kayo mag-comment. Hindi naman namin tinitake yan ng negative. Pinagtitrip pala kayo ni 8 Assets. Sinasarkasam niya lang kayo. Kasi may nag-comment na, tangina, sino ba yung voice support na tinutukoy niya? Bakit tinitake na negative yung comment namin, ganda ganyan? Di, alam nyo ba, off-cam, pinag-uusapan namin yung mga sinasabi ninyo, especially yung mga, ano pa tawag doon? Yung, Positive comments. Yun. even negative. Constructive. Oh, even criticism. negative, even basta constructive criticism, may point nga ito nag-comment. Ginaganon namin, nag-uusapan namin yan. So, pinagtitripan lang kayo Oh, ni tsaka Ikasan. ayaw nyo ba nung pinapansin yung comment niyo, di ba? Para engaging, di ba? So, Yeah. Ganun. Kasi naman sa hindi namin pansinin. Di ba? So, walang kwenta yung comment mo. Tatampo kasi sa comment, grabe naman yung take ni Ed Asi, ganito ganyan, parang, tangina, supot ka pala eh, di ba? Bawal nga supot eh. Asaran tayo dito. Grabe, sinumbong ako na pagalitan tuloy ako.